Kaya si Thanos ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang at malaking banta sa Avengers sa buong Marvel Universe. Pinatay niya ang kalahati ng lahat ng may buhay sa Marvel Universe dati para mapasaya si kamatayan. Grabe yon. Pero gaya ng iba pang karakter, Hindi siya imposibleng talunin. Hindi nga. Narito ako para patunayan to. Ito ang 10 karakter na kayang talunin si Thanos. At paalala lang, ito si Thanos na walang Infinity Gauntlet. Wala siya nito sa kahit alin sa mga laban na to dahil wala siya nito ngayon sa mga comics. Kaya wala siya nito sa kahit alin sa mga laban na to. May mga karakter na kayang talunin siya kahit may Infinity Gauntlet, ang iba hindi. Pero hindi mahalaga yon dito. Baka gusto nyo makita akong gumawa ng video tungkol kay Thanos na may Infinity Gauntlet. Mag-comment lang sa ibaba. Sige, tama na ang daldal ko. Pag-uusapan natin ang 10 karakter na kayang talunin si Thanos simula sa number 1 pick. simulan na natin. Odin. Si Odin ang All-Father at pinakamakapangyarihang Diyos ng Asgard. Kaya niyang gamitin ang Odin Force na nagdadala ng kakayahang manipulahin ang cosmic energy, magbasa ng isipan sa ibang dimensyon, lumikha ng mga force field na hindi masisira, maglabas ng energy blasts na kayang sumira ng planeta, huminto ng oras at espasyo, at manipulahin ng enerhiya, oras, bagay, at lumika ng mga galaksya. Ngayon, nagawa na ni Odin na patumbahin si Galactus sa laban noon, at naniniwala ako na pinapakita nito na lubos siyang may kakayahang talunin si Thanos sa labanan. Dormammu. Si Dormammu ang pinuno ng Dark Dimension at isa siyang nilalang na may napakalaking mahiwagang kapangyarihan na masigit pa kay Doctor Strange pagdating sa lakas. Ipinakita niya ang kakayahan sa pagpapalabas ng enerhiya, paglalakbay sa oras, paggawa ng protektibong kalasag, teleportation, pagbabago ng realidad, pagsipsip ng lakas buhay, at pagmamanipula ng enerhiya, materya, at maging ng buhay mismo. Ang kanyang katawan ay gawa sa mahiwagang enerhiya, kaya siya ay immortal, at ipinagmamalaki niyang nasunog niya ang mga celestial sa apoy ng pagbagsak ng panahon. Mr. Mixtopic ay isang imp mula sa ikalimang dimensyon na kayang gawin halos lahat ng gusto niya. Ibig kong sabihin, yun talaga ang kanyang kapangyarihan. Nagawa na niyang lumika at sirain ang isang ganap na gumaganang universo noon para lang sa isang laro. At kahit madalas siyang ituring na istorbo lang, kaya niyang wasakin ang buong multiverso at lahat ng espasyo at panahon. Ghost Rider. Si Johnny Blades ay isang motorcycle stuntman na bigkis kay Zeratos, espiritu ng paghihigante. Kayang magpalabas ni Ghost Rider ng Hellfire na kayang sunugin ng kahit ano at kaya niya itong kontrolin sa kahit anong paraan na gusto niya. Meron din siyang penance stare na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na ipadama sa iba ang sakit na katumbas ng sakit na naidulot nila sa iba dahil sa kanilang illegal o immoral na mga gawain. Kung isipin na binura ni Thanos ang kalahati ng buhay sa universo, siguradong napakasakit niyan. Pwede ring ipasa ni Johnny ang kontrol kay Zeratos, ang demonyo, na may kapangyarihang walang hanggan at parang Diyos. At kung hindi kayang talunin ni Johnny si Thanos, siguradong kaya ni Zeratos. Anti-Monitor. Si Anti-Monitor ay katapat na monitor mula sa Antimatter Universe at responsable sa orihinal na Crisis on Infinite Earths. Isa siya sa pinakamalakas sa DC Universe at kayang baguhin ang realidad. Hayaan niyang balewalayan ang mga suntok ni Superman, maglabas ng enerhiya, mag-time travel, tumabla kay Spectre, at lumiha ng mga aninong kasing lakas niya. Ang pinakamagandang paraan para ipakita ang kapangyarihan ni Anti-Monitor ay ang katotohanang sinira at inabsorb niya ang libu-libong universo para palakasin ang sarili niyang lakas. Grabe yon. Nakawasak siya ng libu-libong universo. Phoenix. Ang Phoenix Force ay isang immortal at makapangyarihang cosmic na nilalang na kumakatawan sa lahat ng kasalukuyan at hinaharap na buhay. Madalas, ang Phoenix ay sumasanib sa katawan ng tao, lalo na kay Jean Grey. Kaya nito maglabas ng napakalakas na pagsabog at puwersang nakakayanig, maglakbay sa oras at kalawakan, sumipsip ng iba't ibang uri ng enerhiya, mula sa lakas ng buhay hanggang sa enerhiya ng isang bituin. Kayang manipulay ng oras, realidad, napakalakas na telepath, telekinetic, at kayang baguhin ang materya sa antas ng universo. Si Sidirak ay pinuno ng Crimson Cosmos at ganap siyang makapangyarihan sa lahat doon.
Isa siya makapangyarihang mahiwag ang nilalang na kayang hilahin, kahit sina Silver Surfer, Doctor Strange o Galactus sa kanyang kaharian, at gawin ang gusto niya. Binigyan din niya si Juggernaut ng bahagi ng kanyang kapangyarihan. Makikita mo kung gaano kalakas si Juggernaut at maiisip mo rin kung gaano kalakas si Sidarak. Walang kapantay ang antas na yan. Galactus. Si Galactus ang kilalang manlalamon ng mga mundo at pinapalakas ng power cosmic. Kaya niyang manipulahin ang paglika, materya, enerhiya at mga pinagkukunan ng universo. Kaya rin niyang gumawa ng mga force field na di mapapasok, maglabas ng energy blast na kayang sumira ng planeta, magbuga ng radyasyon, magpaputok ng mga laser, magbukas ng wormholes, mag-teleport, magbasa ng isipan, magbago ng mga bagay, manipulahin ang mga elemento sa periodic table at manipulahin ang mga kaluluwa, at bumuhay muli ng patay. Marami siyang kapangyarihan. Atalo niya dati si Thanos, kaya sigurado akong kaya niya ulit gawin yon. Spectre. Si Spectre ay isang supernatural na nilalang na may halos walang hanggang kapangyarihan at tungkuling ipataw ang pot ng Diyos sa masasama. Isa siyang nilalang na halos makapangyarihan sa lahat at may kakayahang gamitin ang kahit anong kapangyarihan na kailangan niya. Madalas niyang gamitin ang kakayahang ito para magkaroon ng kapangyarihang lumipad, dumaan sa solidong bagay, magbago ng laki o realidad, sumipsip ng lakas buhay, manipulahin ng panahon, at pumasok sa kaluluwa ng tao. Natalo na niya ang mga imp na ikalimang dimensyon, mga demonyong bumabago ng realidad, kaya tiyak kong kaya rin niya si Thanos. At narito na si Squirrel Girl. Huwag kayong tumawa, seryoso ito. Hindi laging sineseryoso si Squirrel Girl bilang mandirigma. Pero natalo na niya ang ilan sa pinakamalalakas na kontrabida ng Marvel. Paano nangyari yon? Grabe, nakakabaliw. Pero tingnan mo, kaya niyang tumawag ng malalaking hukbo ng mga ardilya at dahil dito, natalo niya ang mga kalaban tulad din na Fin Fang Foom, Korvac at pati na rin si Eagle the Living Planet. Sa katunayan, natalo na ni Squirrel Girl si Thanos. Oo, ang totoong Thanos, hindi isang clone o kopya sa laban noon. Kung nagawa niya na ito dati, kaya niya ulitin. Kaya yan na. Iyan ang 10 karakter na kayang talunin si Thanos, ang Mad Titan. Sino sa tingin mo ang makakatalo kay Thanos? I-comment sa ibaba at ilagay din ang ideya mo para sa susunod na video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na katulad dito bawat linggo. Pindutin ang subscribe, i-click mo lang dyan. Kung gusto mong manood ng mga video, pindutin mo lang dyan. Abangan mo, siguradong masaya ito. Kita-kits ulit sa susunod. Paalam.